We acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla. With at least one member present, the chairperson declares a quorum. Now, may we call on Attorney Dana Alberto, Legislative Committee Secretary, to acknowledge the presence of our resource person. Last November 27, 2024, the subcommittee on proposed Senate Resolution number 1228 on the indiscriminate issuance of barangay certificate under the Committee on Electoral Reforms and People's Participation was created pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate. With that, the Committee on Electoral Reforms and People's Participation Subcommittee on Proposed Senate Resolution number 1228 would like to acknowledge the presence of our distinguished guests, namely, from the Commission on Elections, we have Chairman George Erwin M. Garcia, together with Attorney Rafael B. Olaño, Director Maria Norina S. Tangaro Casingal, and Attorney Josenic M. Mendros. From the Department of Interior and Local Government, we have Attorney Leo Menguito. And those who confirmed attendance, but they are going to arrive later on at today's hearing, are from the Liga ng Barangay sa Pilipinas and United Nationalist Alliance. That will be all, Ma'am Senator Nancy Vilay. Maraming salamat, Attorney Dana. Just a short opening statement. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang indiscriminate issuance of barangay certifications as proof of residence that can lead to misuse such as ghost residents, voter fraud, and other forms of corruption that compromise the trust and efficacy of government institutions. Narito po tayong lahat para marinig sa COMELEC ang resulta ng kanilang investigasyon at mapakinggan sa ating mga resource persons kung ano ba ang mga hakbang na pwede nating gawin para matigil na ang ganitong maling gawain. Aalamin din natin mismo sa COMELEC kung ano ang matutulong ng Senado sa kanilang plano na sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ang mga punong barangay na mapapatunayang sangkot sa ganitong modus. It is important that proper protocols and verification processes are instituted to ensure that barangay certifications are issued based on accurate and legitimate residency claims. The integrity of our electoral process is at stake. It is imperative to look into this matter to safeguard our electoral process from the loopholes or gray areas in the law which are exploited by unscrupulous individuals. Maraming salamat po. And with that, I would like to acknowledge the presence of our Senate Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel. Meron ho bang opening statement ang ating mga kasamahan? Siguro, with the consent of my colleagues, can we proceed with the presentation of COMELEC? Okay na. Yes, I would like to call on Chairperson George Garcia. Maraming salamat at magandang hapon, Madam Chairperson, at sa ating Minority Floor Leader at kay Senator Robin Hood Padilla. Sa inyo pong lahat, nung mga nakakaraang taon po, consistent ang COMELEC na pinapakiusap natin na baka pwede magkaroon tayo ng legislation na maipasa upang tanggalin ang barangay certification bilang isang sa mga ebidensya ng residency ng isang nagpaparehistro sa ating registration process. Sa Republic Act 8189 po at yan po yung Republic Act 8189, yan ang tinatawag na Continuing Registration Law. Kasama na rin po yung Implementing Rules and Regulation ng Commission. Ang sinasabi po ay dapat government-issued ID ang i-require sa mga magpaparehistro, whether new registrant o yung nagpapatransfer ng registration. Subalit nung po sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Sabili versus the Commission on Elections, sinabi ng Korte Suprema na dapat tatanggapin ang barangay certification bilang ebidensya ng residency sapagkat in fact, sabi po ng Korte Suprema doon sa kasong yun, binibigyan ng pinakamataas na halaga ang barangay certification bilang isang ebidensya ng pagkakatira dyan sa lugar na yan. Dahil po doon, nakita po natin yung loophole na pwedeng makita ng mga kandidato o ng mga abogado ng kandidato
sapagkat pwede pong maabuso yon. Itong nakaraang ilang buwan, mula po February 12 ng registration ng COMELEC hanggang September 30, nakita po namin yung pinipredict natin na maaabuso yung barangay certification sapagkat hindi lang po siya ginamit ng mga bagong registrants, kung hindi ginamit lalo na ng mga nagpa-transfer ng registration from one municipality to another municipality, one municipality to another city, one city to another city, one province to another city or municipality. Kung tutuusin po natin, yung barangay certification naman ay technically hindi naman masamang gamitin. Kasi nga po yan ay isang dokumento na pinapanumpaan mismo ng mismo opisyal ng barangay na nakatira dyan yung mismong tao na yan as a constituent niya. Pero kung siguro po isa, dalawa hanggang 100, pwede po natin masabi na okay lang. Pero kung libo na po yung i-issue ng barangay certification, sa ating pong palagay ay hindi dapat sabihin na normal lang yung ganong klase na issuance ng barangay certification. Ganong ito ay kanyang pinapanumpaan and therefore pwede siyang maharap sa kasong kriminal at kasong administratibo dahil ito ay misconduct and at the same time may paglabag sa ating Omnibus Election Code. At dahil po dyan, nagkaroon po ang COMELEC na investigasyon ng 9 na lugar kasama ang Makati, Cabanatuan City, Cabanatuan City, Cagayan de Oro City, sa ilang 2 bayan dyan sa Sultan Kudarat, yung recently po itong San Juan City, nakatapos na at yung pong Ormoc City. Nakatapos na po ang aming task force na pinapangunahan ng aming regional director ng Region 8. Nakakasalukuyan siya ang head ng task force. Natapos na po niya ang Ormoc, natapos na po niya ang Makati, at natapos na rin ang kanyang task force ang Cagayan de Oro. Sa Makati specifically, number 1, ni-recommend po ng task force. At ito po yung inadapt ng Commission and Bank na number 1, kasuhan ng kasong kriminal ang mga barangay chairperson na involved dito sa massive issuance ng barangay certification na walang pakundangan. Number 2, nirefer po namin sa DILG na kung pwede makasuhan ng kasong administratibo yung mga barangay chairpersons o barangay officials na involved. Number 3, na amin po nire-recommend sa Kongreso na baka pwedeng ang barangay certification ay ipagbawal na bilang ebidensya. Total, meron naman po tayong meron na po tayong national ID, although hindi pa po lahat ng Pilipino ay meron, at meron namang ibang government issued ID. Tulad po dito sa Makati. Sa Makati, eksakto yung huling part po ng aming registration from February 12 to April 14, wala pong nag-question, nag-oppose sa mga nagpapatransfer from the former barangays ng Makati, na yung mga Embo barangays na ngayon ay 10 barangays na ng Taguig City. Wala pong nag-question. From April 15 to July 14, wala pa rin pong nag-question yung second batch ng mga registration. Pero buti po, from July 15 to September 30, may mga nag-question at umabot po ng 3,300 ang nag-question, at ito pong lahat ng ito ay dinisapprove ng Election Registration Board ng Makati City yung kanilang application for transfer of registration. Base po sa initial na investigasyon na ginawa ng ating task force nung tinatanong nila yung mga ilan po sa mga lumipat, at ang sinasabi po nila more or less it's more on the economic reason sapagkat nawalan daw po sila ng benepisyo doon sa nung sila ay lumipat kung kaya sila bumabalik. Technically admitting na talagang wala naman silang residency na, lalo na dito sa 2nd District ng Makati. At sinasabi lang nila na kinakailangan makabalik sila dito kung kaya nag-issue yung mga barangay officials ng certification. So ibig sabihin po, bakit ka mag-i-issue ng barangay certifications kung wala naman talagang residency yung mga tao na iyan? At yan po ay nangyari din sa ibang parte ng ating bansa. Kung kaya again, kasong kriminal at administratibo yung amin pong ipafile na kaso sa kanila, more specifically under Section 261, letter E of the Omnibus Election Code, which is the use of scheme or manipulation to allow the registration of voters, or kung hindi man Section 261Y, Section Y, subsection number 9,
Tungkol din po yan sa registration. At sana po itong pagkakataon na ito at sa pagdinig na to ay mapag-isipan na rin po natin na i-amend yung ating Republic Act 8189, yung continuing registration law na medyo matagal-tagal na rin pong hindi nababago. And we have to specifically define these crimes, at the same time medyo mas mag-impose po ng mataas na punishment kung hindi man perpetual disqualification to hold public office, because napaglalaruan po kasi yung mismong kahinaan ng mga kababayan natin. In fact po, Madam Chair, iniimbestigahan na rin po namin yung posibilidad na may mga areas na naghihiraman ng mga botante, lalo pa yung kandidato ay walang kalaban. And therefore, ipapahiram sa isang lugar na malapit lang doon upang magamit muna yung mga kababayan natin, at tapos pag later on, pag may kalaban naman, ay babalik na lang muli. So yan po sa ating palagay, at yan ay hindi katanggap-tanggap sapagkat nakakarimarim yung ganong klase ng mga efforts para lamang po hindi mag-reflect ng tunay na sentimiento ng mga kababayan po natin. Yung pong sa Makati, nag-issue na po ang aming law department ng subpoena. Pinapasagot na po namin yung 3 barangay officials para sa kasong criminal election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung pong tungkol sa referral naman, sinulatan na rin po namin ang DILG para sa kasong administratibo. Sa kasalukuyan po, may bago po na-refer sa amin, yan naman po yung sa San Juan City. So inaalam na rin po natin, kasi initially po, na-monitor namin, may mga nanggaling din po sa mga kalapit na syudad ng San Juan na lumilipat din po sa mismong syudad na ito. Ang nakakapagtaka lang po kasi, Madam Chair, katulad halimbawa po dyan sa Cagayan de Oro, 14,000 yung biglang lumipat, nanggaling po yung sa 2 bayan sa Bukidnon. Ang mga mamamayan, wala naman pong economic activity na ganun na na-discovering langis doon o kaya biglang may nahukay na ginto doon sa area. Pero dumami po ng ganun kadami ang mga mamamayan na lumilipat dito sa area. Kahit pa sabihin na yung plantasyon ng asukal doon sa sugarcane doon sa area sa Bukidnon ay hindi po ma-justify na wala na raw pong trabaho doon, hindi po ma-justify kasi yung sudden influx ng ganun kadami ng mga kababayan natin. So more or less po, Madam Chair, doon sa mga ibang specifics pa ay pwede rin po nating matanong yung aming head ng task force, si Director Mendros. So in the meantime, yun po muna, Madam Chair and Your Honors. Salamat po. Thank you, Chairman. Siguro just for disclosure, it was my political party who filed for opposition, yung United Nationalist Alliance, of which I am the president. Yung Chairman, yung sa Cagayan de Oro, yung 4,000, was this issue, yung barangay certificate ba na to ay issued by one kapitan lang? 8,000 po yun, Madam Chair. Eight. 8,100 more or less po yun. One barangay lang po yun. So 8,100, isang kapitan lang yung nag-file. Isang kapitan lang po ang nag-issue ng Barangay na certificate. barangay Oh. certification. May nag-file ba sa kanila ng opposition? May nag-file po, last part na lang din po yung pagpa-file, last part ng registration. Similar dun sa situation sa Makati during the last part Yes. ng continuing registration. So Tama may po. nag-file sa kanila at ilan naman yung napa-oppose? Mahigit 1,161 ang disapprove po yung kanilang application for registration. Meaning to say, Madam Chair, Your Honors, at least naalaman ng Election Registration Board na merong 1,161 doon sa last part ng registration na hindi talaga taga doon. Walang residency. We have to understand para po maunawaan din ng lahat. Pag po pinag-uusapan ng election law, it's not about just a house. It's domicile. You have the intention to reside there permanently. The intention is very important. Napakadami na po nating desisyon ng Korte Suprema na a person can have several residences at the same time, but a person can only have one domicile. And it can either be a domicile of origin or a domicile of choice. Yung po yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Imelda Romualdez Marcos versus the COMELEC. So, hindi po porket may bigla lang natirahan dyan o biglang may naturong bahay ay residente na kaagad for purposes of election law. Residente for purposes of civil law but not a resident for purposes of election law.
Although bilang pagpapaliwanag lang din po, hindi nangangahulugan, Madam Chair, Your Honors, na ang isang tao ay bawal maglipat ng kanilang residency. Pwede po siyang lumipat anytime. Ginagarantiya po yan ng ating Constitution, the freedom of abode and of changing the same. Subalit, kinakailangan magpatunay ng real intention to remain in that particular case. Yan po yung kaso ng Grace po versus the Commission on Elections. I would like to acknowledge the presence of Miss Ellen Salazar Mahinay from the DILG. Pwede, Yeah. sir. Yes, Senator Question Go. for the COMELEC chairman. Pero paglipat po as a voter, hindi pa as a voter, mas lenient kayo ron? Kasi as ang estudyante nga, pwedeng galing kang province, lipat ka Manila, bumoto ka muna habang nasa Manila ka, although you really intend to go back to your province. Tama po kayo, Madam Chair. Medyo may konting leniency tayo pagka po pinag-uusapan yung mga botante because we always have to affirm and uphold the constitutional right of suffrage. Guaranteed po yan ang ating saligang batas. Kaya lang, ang basic lang naman po ang requirement, must be a resident of the Philippines. Number 2, must be at least 18 years of age. And number 3, must be a resident of the place for at least 6 months immediately preceding the day of the election. So medyo maluwag po kami. Pagdating sa if you're registering merely as a voter but not as a candidate, the residence is the normal residence word. While as election law, if you are a candidate, the residence there is domicile. Tama po kayo, Madam Chair. Kaya lang po, kung ang isang grupo ng botante, sabihin na po nating daan, na mga daan, ang bilang nila, ay nagturo ng isang address, isang Correct. lugar, Oo. medyo doon pa lang po ay highly suspicious na, Madam Chair, yung bilang na yon at saka yung iisa lang. Pero although dito po sa Metro Manila, madami na po kami na-encounter, yung tinuturo isang address because ito ay urban settlers po kasi, o kaya isang building na mga kababayan nating mahihirap na yun ang tinitirang, kaya isang address na ginagamit. Kaya po hindi dapat din mag-easily conclude na porket isang address lang ang tinuro ng mga ilang grupo ng mga botante ay dapat wala na silang residency. Kasi it is possible isang compound po, Madam Chair, ang mismo mga pinagtitirhan po nila. Pero yung form po ninyo, yung form, how specific are the data or information required by your form? So, ano ba yung hindi lang siguro, siyempre, meron tayong city, may barangay, sometimes may sitio or whatever, di ba? So, kailangan talaga may street number, di ba? Pati yung street as may number. Dapat ganun po kadetalyado. Tama po ba yun? Tama House po. number. Tama po, Madam Chair. Talagang Dapat nakalagay ganun, po, may nakalagay na street number, barangay number, kung may zone pa, nandun po lahat. Zone. Opo. At mas pinadali po namin, Madam Chair, ang form natin, dati-rati po 6 pages eh. Ngayon po isang kopya na lang ng form, baliktaran na lang para po mas madali i-accomplish. At saka yung pong mga hinihinging information ay mga basic information na lang para po madaling i-accomplish ng mga kababayan natin. Ang isa pong nakita natin, Madam Chair, na talagang loophole ay maaaring kaya malakas ang loob ng iba sapagkat pwede nila kasing sabihin, hindi naman punishable yan ang pag-i-issue ng barangay certification. Kasi merong tinatawag na regularity in the performance of official function. So pwede kasing i-claim lagi, hindi, nag-issue ako, nasa record namin yan, meron kaming record niya na talagang siya ay taga dyan. Pero dapat tandaan din po ng mga barangay officials, requirement din po sa pag-i-issue ng barangay certification under Republic Act 7160, yung local government code ay isang ID. So kung wala ngang ID, yung mismong applicant ng barangay certification, paano siya na-issuehan in the first place ng barangay certification? So, ganito po, Madam Chairwoman, kasi computerized na yung mundo ngayon eh. So kung ganyan naka-specific yung address na nasa database ng COMELEC, siguro makikita nila na masyado ng densely populated tong address na ito. So ano na lang, pero hindi automatic ngayon, it's just a red flag na, pero red flag na dapat tignan kung totoo bang may 180 diyan na nakatira sa isang bahay. Imposible rin kahit sigurong bahay na mansyon ng mayaman, hindi kaya 180 katao. Pero meron bang
kapangyarihan ng COMELEC to have parang initiative na kunyari meron kayo sa computer system ninyo, merong warning o red flag na masyado ng densely populated tong address na ito, masyadong gamit na. So is there a ano klaseng power yun? Yung may proactive power from the COMELEC na motu proprio, you will look into the issue? Yes, Madam Siguro, Chief. Chair, siguro before, just to add to your question, yung technology ba na ginagamit nyo, nakikita ng COMELEC na nagre-red flag. Kasi 'di ba, it's another thing yung mag-file, pero kung yung ginagamit yung software or whatever, hindi rin makikita na na gasgas na tong address na to, so hindi niya rin mapaperform yung motu proprio na kayo mismo yung gagawa ng paraan para hindi na magamit yung address. Madam Chair, una po muna, may bago kasing strategy. Dati-rati po, ang ginagawa ng mga ilang politiko, ang strategy po ay dinodouble multiple registration. Register dito sa bayan na to, pagkatapos irirehistro din po dito. Kaya po nakikita namin po yun. Pa dapat bago sila makatransfer, kailangan may cancellation muna sila. Kaya po dapat talaga, Madam Chair, ang ipa-file hindi po registration as a new voter, kung hindi transfer of registration. Pero ang ginagawa, para boboto doon, boboto rin dito. Ganun po yung, lalo sa probinsya, ganyan po yung strategy. So parang new sila dun sa isang bayan. Opo. Yun po, Hindi na detect nung technology na kaya po ginagamit. namin, Madam Chair. Ang tawag po namin dyan, AFIS, Automated Fingerprint Identification System. So yun po, kayang-kaya namin yun dahil bigyan lang kami ng 1 month after the end of that particular registration period. Kita po namin, meron po kami at pinapatanggal namin yung double o multiple registration. So yung So far, ilan na yung natanggal nyo because of that 1 capability? million po. Yung unang part from February 12 to April 14, mga 300,000. Pagkatapos from April 15 to July 14, mga 200. At pagkatapos more or less, pagdating po ng July 15 to September 30 na registration period, mga more or less 600, actually 608,000. Can you please submit to the committee yung breakdown Yes po. kung saan ang galing tong 1 million? Yes po. In fact, Madam Chair, And what nilagay happened? Ano magiging status nila? Saan sila voter? Opo. Nakalagay din po yun sa aming website, Madam Chair, para mas maganda alam bawat bayan kung ilan yung breakdown. Technically po, yung unang registration ang mariretain, Madam Chair. Hindi pwedeng dalawang registration, pero yung unang registration na mariretain, yung pangalawang registration na mawawala, simply because, Madam Chair, hindi pa pwedeng mawalan siya ng constitutional right of suffrage. So dapat meron pa rin na matitira. Yun po yung matanggal ng strategy. May bagong strategy po ngayon. Ang pangalawang strategy, hindi po yung double multiple registration. Alam nilang kita at huli na eh. Ngayon po, transfer of registration, Madam Chair. Ibig sabihin, dito talaga sila, biglang nilipat yung registration. Ang pinifila pa na form is application for transfer of registration. So, no choice po ang COMELEC kasi nagpapatransfer, may previous registration na nakakaboto na dito dati. Ang issue na lang talaga dito pag lumipat, hindi na age. Hindi na po yung kundi ang age na lang po dito, ang requirement hahanapin na lang residency. Kasi nakaboto na dito po sa bago. At opo, in fact, Madam Chair, Your Honor, may defect ang batas. Ang batas natin is 6 months prior to the election. So kung nag-apply po ako, ngayong araw na to ng registration, Madam Chair, pagkatapos kahapon lang ako talaga lumipat dito. Question, pwede ba at ito ay month of September 29 halimbawa, pwede ba akong ma-register? Answer, yes. Kasi sasabihin nila, meron naman akong 6 months which is ang 6 months pa magsasimula pa November ng 2024, before the election of May. So yun po isang defect yun. I think it's what should really be contained in the provision should be 6 months prior to the application for registration, hindi po yung 6 months before because paano masasabi na may 6 months siya ng ERB, ganong kalilipat nga lang niya kahapon, so paano mapapatunayan sa ERB na meron siyang 6 months residency, ganong kinakailangan mag-aksyon ng election registration board sa application niya for registration. So yung po yung nakita natin problema at defect kung ang pag-uusapan po yung Republic Act 8189. At
ang nakita po nila mas magandang strategy yung transfer at para ma-perfect ang transfer, si barangay ang kinakailangan mag-issue ng certification. And dun sa technology nyo, hindi nagtitrigger doon na yung isang address, marami ng transferee ang gumagamit. Hindi po, Madam Chair, kasi yung aming pong technology lang ay sa fingerprints natin. Paano lang namin monitor kung bakit kami nag-initiate ng motu proprio? Sapagkat nakikita po namin, pagkatapos ng Election Registration Board hearing, at sinasubmit sa amin sa main office yung lahat ng mga listahan ng mga bagong botante at yung increase or decrease. Kaya kita po kaagad namin. Kaya lang po, yun ay after each and every registration period. For example po, from February 12 to April 14, isang registration period. Ang hearing ng ERB dyan ay mga bandang July, mga bandang May. Tapos yun naman pong next batch ng registration, April 15 to July 14. Ang hearing po niyan ay August. Tapos yung next batch naman po is July 15 to September 30. Ang hearing po ay noong October 14. So yun po yung, tsaka lang namin makikita after each and every hearing ng ERB. Pero kasi di ba, Chair, kunyari mag-oppose ka rin during yung Feb registration nyo. Technically, yung nagpa-transfer na yon can still register dun sa second and third, di ba? Yes po, Madam Kahit Chair. kahit na oppose na siya, pwede pa rin siyang mag-apply ulit, tapos pwedeng i-oppose mo ulit. Tapos pwede na naman siya dun sa third. Yes, Madam Chair, dahil po sasabihin nila, o sige, wala akong residency ngayon, pero I-cure lang. meron akong residency later. At yan din po ang ginagawa ng ilang kandidato pagka tumatakbo sila for purposes of the 1-year residency. O sige, wala ako ngayon pero meron pa akong 1 year so pwede pa ako magpa-register pa later. So another registration. Hindi po kasi siya nagiging res judicata o parang may finality yung declaration na yon. Pwede pa siyang... In fact, Chair, kaya nga 'di ba, parang ang recourse mo na lang is mag-exclusion ka na lang dun sa dulo kasi nga kahit i-oppose mo siya nung first and second, pwede pa rin siyang ma-cure ng third. Yes po, Madam Chair. Tapos yung basta ang sabi lang naman po ng 8189, wala na tayong registration, wala nang pagbabago sa list of voters 120 days before the election. So technically po ang 120 days before the election ay ito pong January 12. So more or less, ngayon pwede pa mag-file ang mga petitions for exclusion or petition for inclusion. Pwede pang mahabol dyan. Ang isa pong nakikita rin natin problema, Madam Chair, sana mapag-aralan din, yung membership ng Election Registration Board. Yung ERB po, Madam Chair, ang head po niyan ay ang election officer ng bawat munisipyo or syudad. Ang mga members po niyan ay civil registrar at saka po ang superintendent supervisor ng DepEd. So, minsan po kahit ayaw ng COMELEC, kung mapagtalunan siya ng dalawa, 2:1 ang 2-1 ang voting ng voting, talo po kami ng talo kasi they always decide as a collegial body. Kung proposal nyo to cure that? We No. can increase, kasi po ang ating problem, at with all due respect, hindi naman po siguro makatotohanan sa lahat, ang civil registrar po kasi ay under ng local government unit. So yun po yun. Siguro po kung mai-increase lang ang membership ng Election Registration Board. Kaya lang po, siyempre pag nag-increase ng membership, meron po kasi silang allowance from COMELEC. And therefore, kakailanganin ng dagdag ng konting budget para lang mabigyan ng allowance din po yung madadagdag na membro ng Election Registration Board. At siyempre po, ang komplikasyon pa, Madam Chair, medyo mahal ang filing fee sa Municipal Trial Court. Kung mabuti sana kung pasampu-sampu lang ang papile mo ng petition, pero kung 1,000 na, tapos i-multiply mo kahit sa 600 pesos, yun po yung basic. Meron pa mga JDF, meron pang research fee, meron pang mga, so baka abutin din ng mga 1,100. Tapos mag-ahar ka pa ng lawyer. For example, let's take the example of Makati. Ilan ho ba yung nakita yung parang red flag? Kung nyo po mamarapatin. Bago lang ho sumagot, I'd like to acknowledge the presence of Miss Maria Casas from Liga ng mga Barangay sa Pilipinas and Attorney Donna Camitan, the Counsel for UNA. Si Director Nick Please. Andros po. Director Mendro. Thank you po, ma'am.
Good afternoon to all. Based on the investigations conducted by the task force, the total number of disapproved applications is 3,354. These are the persons Yun na ho yung na-oppose eh. na disapprove. So yun Oh. ang nakita ng mga tao namin, ng election officers ng ERB, na Yes. despite of the barangay certifications, they are not actually residents of. Pero may numero ho ba kayo kung ano yung parang kaduda-duda na na more or less for exclusion na? Ang nakita lang namin based on the data, ma'am, sa second district, there's a total of 19,898 na nag-transfer. Let's say nga ako, kunwari 50% lang yung fa-file for exclusion. That's 8,000 times 1,000 pesos, di ba? Mahina ako sa Ay, Ma'am, ito, may additional pa yan. malakas sa math. Magaling sa math. So more or less, if you're a candidate at gusto mo lang malinis naman yung voters list, hindi, 19,000 yung transferees. Hindi, assuming nga kalahati na lang yung fa-filean mo ng exclusion. So mga 10 Yung gumabis. Ma'am, additional na data lang. Ang applicants sa second district is 19,898. 14,954 dito is galing sa Imbo. Ang ginamit is barangay certification. 14,000. So more or less, let's say nga kalahati ng 14,000, 7,000 times 1,000, mga 7 million yung kailangan gastusin para lang malinis yung voters list. So, di ko alam, mabigat na for a political party or for a candidate. Hindi ho ba din to kailangan ng additional power for COMELEC na moto proprio, pwede kayong maglinis ng voters list? Madam Chair, kung tatanggalin lang po ang barangay certification, kaya na po namin madali na po yun Kasi po, at least kung government issued ID, hindi ka naman basta-basta makakakuha ng, sabihin na po natin senior citizens ID, o sabihin na po natin ang postal ID, o kung hindi ka talaga taga dyan, kasi meron din po silang verification. So kung government issued ID lang, na dati-rati yung po lang hindi po naabuso ng ganyan. Kaya lang nung magkaroon na po ng pag-allow ng barangay certification as an evidence of residency, dyan po naabuso talaga. Talaga pong wala na pong pakundangan ang pag-i-issue, wala na pong verification Basta na lang taga dyan, technically naman kasi botante rin yan. So pag lumipat dyan, makakaboto at makakaboto talaga po yan. For example, doon sa Cagayan de Oro, na talaga namang kaduda-duda na kasi isang kapitan lang yung nag-issue ng barangay certificate na 8,000. Pero walang power ang COMELEC para tanggalin yung 8,000 na na-issuehan na nakapagrehistro because of the barangay certification. Opo, Madam, yun po yung dahilan kung bakit yung batas natin ay nagpe-prescribe ng petition for exclusion as a remedy. Kasi nga po, kahit ayaw ng COMELEC, pwede po kaming matalo sa botohan ng 2 miyembro ng Election Registration Board, Madam Chair. Pero yung process of exclusion is under the court. So, umaabot ba sila na magro-rule sila to exclude or inaabutan na rin ng 120 days? Yes, Madam Chair, may problem din po tayo. Kaya that's why there's a need to overhaul and tingnan natin mabuti na yung mga batas natin when it comes to registration. Sapagkat, tingnan niyo po, Madam Chair, ang sabi ng batas, wala nang paggalaw sa listahan ng botante 120 days before the election. Technically, ibig sabihin po noon, Madam Chair, wala nang petition for inclusion, wala na rin mga registration na pwede mangyari during the 120 days. Alam niyo po, bago pumasok ang ating Republic Act 8189, yung continuing registration law, ang ating Omnibus Election Code dati, 7 days before the election, pwede pang before 7 days, pwede pang magparehistro nun So ngayon po, walang 120 days. Kaya lang, tingnan niyo po, hindi nangangahulugan na obligado si court, na desisyon na ng kaso before the 120 days. Hindi naman po sa kanya pine-prescribe yun Sa amin po pine-prescribe yung 120 days. So minsan po may lalabas na desisyon ang municipal trial court o ang regional trial court kapag inapila yung desisyon during the 120 days. And therefore, nagkakaroon po kami ng tinatawag na manual inclusion
or manual exclusion. Pwede pa rin po mag-manual inclusion basta may notice sa political parties and sa candidates. Ang tanong po, paano kung massive yung mga maging desisyon, bigla po namin babaguhin yung list of voters. At ang amin po kaya kinakailangan ma-finalize namin yung list naman. Ngayon po, finalize na po namin eh. Dahil yan po ay nagde-determine naman kami ng tinatawag na project of precincts. Inaalam namin ilan ang presinto, saan located, gano'ng kadami ang tao, bawat presinto. So bawat period po may reason kung bakit siya nakaprescribe na gano'n. And therefore, kapag ka may ibang body na in charge, hindi po namin pwedeng pakialaman lalo yung courts natin. Chairman, there's also a possibility na si judge will not rule dun sa before the 120 days or even before the election. Yes po, at Madam Chair, yung decision ng Municipal Trial Court is subject to the appeal to the Regional Trial Court. May sariling proceedings din sa Regional Trial Court at pagkatapos po, Madam Chair, siyempre may appeal fee. Iba na naman yung fee doon, Madam Chair. Iba yung fee sa filing fee para sa MTC, iba pa yung appeal fee na naman dyan sa Regional Trial Court. So hanggang hindi pa siya may final ruling from the RTC, hindi niyo pa rin sila tatanggalin dun sa listahan. Yes po, Madam Chair, dahil sa yung decision po ng RTC, sabi ng 8189, ang magiging final and executory. Ngayon po, recently, meron kaming bagong ginawa sa COMELEC. Pag po may decision ng court na naging final and executory, automatic na po namin administratively kinakancel kung kandidato yung mismong certificates of candidacy. Kasi sa amin palagay, nabigyan naman siya ng due process na sa court at sinasabi naman, the following are the qualifications. Number one, must be a registered voter. Kung sabihin ng korte na hindi pala siya registered voter na at naging final and therefore, wala na pong basis yung kanyang certificate of candidacy. Very very disturbing lang, Chairman, kasi with the 14,000 transferees from EMBO, alam naman ho natin maliit lang yung District 2. That number can change yung resulta for that district na hindi taga doon yung parang magde-decide for that district. Madam Chair, at we will submit to the committee din yung outcome result din ng ating automated fingerprint identification system upang makita natin ilan din yung nakita ng ating programa when it comes to double or multiple registrants. But again, at this point, yung pong 14,000 ay yung mga nag-transfer na-issuehan pati ng mga barangay certification. Pero kasi, well, dun sa kwento niyong proseso, Chairman, parang parang sobrang hirap kung gusto mo lang lilisin yung voters list, 'di ba? So hindi siya friendly dun sa mga tao na ang goal lang naman ay maging tama yung voters list. So maybe dapat nga tignan kung ano kung yung talagang barangay certificate lang ba yung magiging cure dito sa ganitong problema. Kasi parang, Chair, lumalabas ko ngayon wala nang flying voter. Kasi parang flying registrants na eh. Na-legitimize po sila, Madam Chair, ng barangay certifications. Pero gusto lang din po natin emphasize sa mga kababayan, hindi po sa nananakot ang COMELEC kasi madami na po kami pinapile ngayon, isa-isa na po namin yung double or multiple registration. Ito po yung kasong criminal din, 1 to 6 years imprisonment para sa mga botante. Tatandaan po ng lahat, yung kanilang application for transfer of registration under oath. Pinanumpaan po nila yan na sila ay taga dito na at hindi doon sa dating pinanggalingan nila. Kung sakasakali po sila ay makikita at madidiskubre, katulad po yan, yung nakitang 1,100 doon sa Cagayan de Oro o yung nakitang 3,300 sa Makati, pwede po silang humarap sa kasong kriminal at may decisions po ang Supreme Court. Sinasabi na ang election offense po, good faith is not a defense. The fact that you registered and you or attempted to register and at the same time under oath pa yon, you can be held liable for an election offense na may pagkakulong na 1 hanggang 6 na taon at meron din po siyang kaso rin na perjury kasi nga po under oath. Sana maunawaan din ng mga kababayan natin na baka nalilin lang sila ng mga nagdadala sa kanila o nagpupumilit sa kanilang ipa-transfer sila ng registration na may kaakibat din pong kaso laban sa kanila. Baka po kasi akala nila okay lang. Pag po yun ay nakita, katulad ng nakitang ito,
ng ERB, yung 3.3 at yung 1, eh di pwede pong humarap sa amin ng kaso yung 3,300. Siguro Chairman, baka din alam naman ho natin na with the use of technology, marami na tayong pwedeng gawin. Baka it's also high time that COMELEC can pursue or do a research. Baka merong software dyan na pwedeng gamitin ng COMELEC na magti-trigger din kung parang bakit pa ulit-ulit na lang na yung transferee dito sa address na to. I mean, with the use of data nowadays, 'di ba? Baka may ganung system na pwedeng gamitin ng COMELEC kasi Chairman, mas maganda kung kumbaga preventive, hindi after the fact yung cure dito sa flying registrants. Yes, Madam Chair. In fact, gusto na po namin mag-migrate from AFIS. Ang uso na po ngayon ay ABIS, Automated Biometrics Identification System, yung may facial recognition, iris, 10 fingerprints. Ang COMELEC po, ang ginagamit namin hanggang sa kasalukuyan, nakakahiyaman, ay AFIS na since 2003 pa po yung AFIS na yon, Madam Chair. 4 fingers lang po yon. Kaya lang po medyo mahal din po yung mga ABIS. It will cost the Commission at least 2 billion. Due sa hearing po namin sa Senate Electoral Reforms Committee, ay laging pong paulit-ulit namin sinasabi na baka pwede mag-ABIS na tayo, 10 fingerprints, at saka, kasi po pag may ganon, pwede po yung machine pati natin na gagamitin, may voter verification. Para ma-operate yung machine, magbe-verify muna yung 10 fingerprints o yung iris o tsaka yung facial, tsaka lang pwede makaboto yung botante. Sa kasalukuyan po, yung pong 10 fingers natin, hindi po namin ma-incorporate doon sa machine. Kasi po pagka in-incorporate namin sa machine, Madam Chair, at hindi na-verify, pwede rin ma-verify din sa EDCBL. So yun po, pwede po namin isama yon, yung verification na ganon. Kaya lang po, when you improve the technology, it will cost likewise the government certain amount of money. Ang nakalulungkot lang kami ni Senate Minority ay hindi na kami makakatulong. Baka siya pwede pa kasi nasa Congress siya para madagdagan ang budget niya for this system. Yes. Sige po. Ang hearing naman na ito is in aid of legislation, di ba? At marami na ideas na sabi si COMELEC Chairman George Garcia. Nabanggit niyo po yung, kasi ang basic principle natin, pag nagpaparegister tayo, you will claim that by the time of the election, I would have at least been 6 months a resident of this place. That's why I should be allowed to register. Sabi nyo, pwede nating yung reckoning period hindi sa date of the election but on the day of your registration. Wala tayong nakikitang constitutional issue doon. Wala po, Madam Chair, kasi ang sinabi naman po ng batas 6 months residency. Kasi po pag sinabi yung 6 months residency, tapos nag-a-apply ka ngayon, paano po mabe-verify nung nag-a-approve kung meron kang 6 months dyan after nung application? Siyempre po, Future. yung 6 months na yun, Madam Chair, Your Honor, yung 6 months na yun, doon papasok yung approval So pagka nagpa-register ka sa part na yun, for example po, nagpa-register ka July to September, October na kaagad po yung yung ERB hearing. And therefore, nasa loob po yun ng 6 months. Okay. And therefore, na-defeat na po yung purpose. Paano mo nalaman na yung taong nag-a-apply na ito ay may 6 months doon sa lugar? Samantalang kung 6 months sana prior to the election, prior to registration, madali pong i-verify. And we can make it even a shorter period. It doesn't mean you need to have, pwedeng no shorter than 6 months. Basta ang claim mo sana na establish mo yung residence mo before registration. Opo, yung Tama ba? Constitution kasi 6 months po Ano ang pagkasabi? Opo, yung must have a residency of at least 6 months Please prior to the election. Pero yung prior to the election po, prior to the election, pwede po natin interpret kasi yon na prior to the application for registration.
Because prior to the election pa rin yun. Pasok ka pa rin dun sa 6 months if you follow yung shorter, kunyari 3 months prior Opo. from the application. Mm. It's safe to assume na during election day, more than 6 months ka na. Opo. Kasi yung immediately Diba? preceding the election kasi, subject kasi lagi sa interpretasyon yung immediately preceding the day of the election, which is technically prior to the election. Talaga pong may problem po talaga. Pero Madam Chair, tanggalin lang natin ang barangay certification, government issued ID lang. Wala po tayong problem na ganun dati. Ang dati po nagiging problem ng dati, flying voters. Flying voters po. So nagbabago kasi. Section 1 po yan ng Article 5 ng Constitution. Okay, pero yung pagdating po sa barangay certification, tinitignan ko tong RA 8189. Wala po naman dyan. rito. Nandun po sa kaso ng Sabili versus Comelec. Hindi, ano ba pagkasabi ng Supreme Court doon na pwedeng gamitin or hindi naman siguro na kailangan i-honor na Kung wala pong government issued ID ang isang tao, Hmm. basta kahit barangay certification lang, pwede na po na Yes, to take the tanggapin. place of the government Yung ID pong- to establish the identity of the registrant. Okay, it doesn't mean that the registrant is automatically qualified. Tama po Opo, naman. Tama po opo, yun, Madam opo. Chair. Pero po, doon sa mga nakita ng task force, wala pong ibang government issued ID. Talagang barangay certification Okay lang nga, po. bakit ano pong pagdududa natin doon? Bakit? Siyempre kahit naman natunay na let us say ginagawa niyang hanap buhay yung pag-register na yun. I'm sure may ID rin yung taong yan sa tunay na buhay. Bakit itinago niya yung ID niya at nag-rely na lang sa barangay certification? Una Bakit? po, mas madaling kumuha ng barangay certification, Madam Chair. Number 2, kapag po kasi ID, massive kasi yung issuance. Kasi po, kita niyo po, kung yan ay 14,000, medyo madami-dami pong, kung Or are they using fake names? hindi po, parehas po naman yung Yung totoo totoo talaga. po. Kasi po, transfer of registration, Madam Chair, Your Oo. Honor. So, meron kami ililipat na registration Correct, from one correct. place papunta po dito. Tsaka chairman, yung sa Cagayan de Oro kasi di ba kandidato si barangay captain? Yes, tama po kayo. Hindi, yung sa Cagayan de Oro kandidato si barangay captain. Totoo ka, although at So may this conflict din in a way. yes po, kaya nga po, pero at this point po, pinag-isipan po namin mabuti. Ayaw po namin ma-reverse ng Supreme Court kung that is really a ground to disqualify. At this point, medyo nagkaroon po kami ng doubt kasi hinahanap po namin na basis ng disqualification. Mukha po hindi pero it's an election offense and at the same time, an administrative case. So, doon sa pagpa-file ng disqualification, mukhang hindi pa po namin pwedeng mag-jump sa conclusion na ground siya to disqualify a candidate. Kahit conflict of interest. Kasi sa pagka-design ng COMELEC ng kanilang calendar, ng calendar of activities, automatic na close na yung voters registration more than 6 months before the election. So walang magbabiolate talaga doon sa 6 months. So doon na lang tayo sa fact na bakit may wholesale approval siguro, yung membership ba ng ERB, are they not competent to decide on the thousands of applicants? Ang sinabi ni chairman kanina, si COMELEC ang chairman ng ERB, empleyado ng COMELEC. Si civil register, empleyado ni LGU. Tapos si school superintendent ba yung pangatlo? School superintendent ba yung pangatlo? So empleyado naman ng DepEd. So doon ba yun ba yung butas sa civil register kasi empleyado ng LGU, definitely masyadong malapit sa local politician. Ganun po ba? At saka yung defect po talaga din doon, Madam Chair, pag walang opposition, walang nag-oppose, kalimitan ina-accept na lang at pinapayagan. At kita niyo po, Madam Chair, Your Honor, may problem po tayo by next year. Sa next year po, may election tayo ng May 2025 kasama ang Bangsamoro. 5 months after, may barangay and SK po tayo.
Ang nakikita po namin period para siyempre po kinakailangan magparehistro kami ng botante kahit man lang maiksing panahon. 10 days lang po. July to August. Technically, Madam Chair, yung yun yung binabanggit nyo eh. Pag nag-July to August kami na 10 araw na registration, wala na rin po 6 months Hmm. prior to the election. Eh hindi po kami pwede magpa-register na mas maaga kasi nga po may election tayo ng May. So technically, mga May to June po kami. Yun yung aming sa busy period na yon. Okay. Hindi na kayo pwede sa transferee. New na lang. Pwede po lahat, Madam Chair. Pag po nagpa-register, transferee, reactivation, registration as a new voter, So, hindi, mas maraming butas bali dun sa registration na yon because you can claim that you are registering but bago ka lang, hindi ka aabot. Unlike nga ngayon na more than 6 months yung cut-off, di sigurado kung nag-register ka, siguradong aabot ka. Pero ito pong Section 36 ng RA 8189, dead letter law na ba ito? Verification of registered voters. The election officer shall, in order to preserve the integrity of the permanent list of voters, file exclusion proceedings when necessary, and verify the list of the registered voters of any precinct by regular mail or house-to-house canvass. po, ginagawa po namin yan. In fact, katatapos lang po ng verification namin. Kaya din po na-strengthen yung findings ng task force. Kaya din po nakita dahil nakapag house to house po. At pati po, ginagawa din po namin yan pong section 36 na yan para ma-finalize yung mismong place kung saan boboto yung mga botante Yeah, natin. pero Chairman, kailangan mag-file nung party for opposition. In fact, we paid 150 pesos Per? per registrant. So it was not the ERB who motu proprio decided to exclude to remove them from the voters list. It was a application, it was a filing of the political party. Yes, Madam Chair, talaga pong, and that's why So hindi nagagamit ng ERB yung power nila to motu proprio. exclude motu proprio. Yes po, dahil sa sobrang massiveness nung applicants. Ang verification po mangyayari na after na lang eh, just to ensure. Pero po yung prior to the action, Hindi, pero for Medyo- example, Chairman, dun sa Feb time period ng continuing registration, hindi ba dapat nag-trigger na kay ERB na bakit parang ang daming lumilipat from Embo to the 3 barangays dun sa District 2. And from there, nag-conduct na sila ng investigation at ginamit na nila yung section na yan to trigger nga motu proprio. yes po, from February 12 to April 14, yun po yung unang batch ng registration natin, part. And therefore, kung nakita halimbawa after ng April, nakita merong massive na pag-transfer, by that time po, Madam Chair, na-approve na kasi yung application for registration ng ERB. And therefore, hindi na po namin mahahabol kapag na-approve na, and therefore sa court na ang solusyon. Bakit hindi yung ERB mismo yung Ito bang election officer na mentioned sa Section 36 is the same person na member ng ERB? The chairman of the Is the ERB. chairman of Yes, the ERB? That's yes. the problem. yes po. That seems to be the problem. Isa rin po yun Kasi- sa pwede natin Oo. mapag-tingnan po. Kasi siya, in-approve na nila. Yun ang sinasabi ni Chairman. Although theoretically, kunyari hindi iba ang membership ng ERB, theoretically, kaya ka nga nag-exclusion kasi na-approve eh. Kasi to file exclusion proceedings eh. Kasi nga na-approve. Pero ang problema, we are referring to, tama pa ba yan ha? That election officer mentioned in Section 36 of 8189, is the same election officer sitting as chairman of the ERB. Yes po. That's And that's a problem. kung kami naman po ang magpa-file ng case, halimbawa motu proprio, then remember po, it should be the ERB dapat eh. Tapos siya po ang head ng ERB. Sila po ang respondent sa isang petition for exclusion. Opo, so A versus the Election Registration Board of the 2nd District of Makati halimbawa. So lagi pong respondent ang election registration regardless of the voting na nangyari sa ERB. Exclusions, hindi ba sa exclusion is
ang respondent is the voter to be excluded, di ba? ERB po. Tapos Sa ERB, court, before the court yes po, ERB. ERB and the person subject of the Yeah. petition for exclusion. And the person. Okay, so medyo naging hindi nga niya hindi nga niya magamit itong power na ito, but that is the formal power to file the case, but to verify before approval sana pwede nilang gamitin. Pwede naman Yan po, po sana. kaya lang po Kasi- kapag talagang ganun kadami, nakikita ko rin po yung administrative problem ng aming tao na iisa-isahin yung lahat. Kalimitan po, Madam Chair. Halimbawa po, Second District ng Makati. Okay, so huwag na po yung Makati para hindi ibang lugar. Meron po kami isang election officer plus ang election assistant po namin 1:25,000 dapat na voting population. Dahil nga po hindi naman tumatas yung bilang ng aming mga tauhan, kahit na pagpursigihan namin sa DBM, nagre-rely po kami, base rin naman sa batas, sa binibigay sa amin ng mga casual employees ng LGU. Kasama na yung opisina. Nakalagay po sa batas, pwede kami bigyan ng tsaka po tulungan kami. And therefore, doon yung makikita rin po yung problem na kung sakasakali, yun din uutusan ng mga tao namin para mag-verify ay mga tao din na galing din sa binigay sa amin ng LGU. Ma-highlight natin, basahin natin yung second paragraph ng section 36. Yung pagdating nga dun sa house-to-house canvass or verification. The Commission may enlist the help of representatives of political parties and deputized non-government organizations, civic organizations, and barangay officials to assist in the verification and house-to-house canvass of registered voters in every precinct. So ganun din, nagpatulong ka rin nag-issue rin ng certification, Madam Chair. Pero ina-highlight ko lang po na kung gusto talaga natin ng pagbabago, kailangan umaktibo talaga itong mga hindi yung political party, hindi yung barangay officials, but yung binanggit sa batas natin na NGO tsaka civic organizations. Kailangan ng tulong nila kasi kung balik ng balik ang COMELEC sa mga politiko, gano'n na nga yun. I think it's the political system which led to the issuance of the barangay certificates. And siguro, Chairman, baka dapat may random audit na proseso yung COMELEC para dun sa mga election officers sila. Kasi for example, yung balikan nga natin dun sa Makati, nung chinek yung mga actual address, meron dun vacant lot, pero nagamit siya as an address, or meron dun na isang bahay na hindi naman gano'ng kalakihan pero 400 yung naka-register, 'di ba? So baka kung baka may percentage kayo na sinasabi doon sa election officer na kunyari X percentage, do a random audit of yung transferees just to make sure na nasusunod yung verification process for registrants. Tama po kayo. And perhaps din po, Madam Chair, Your Honor, yun din ang purpose ng law, yung wisdom, kung bakit may civil registrar. Kasi technically, si civil registrar dapat ang tumutulong sa ERB para masabi kung ano talaga yung mga addresses ng bawat tao. Kaya siya naandun eh. May reason kung bakit pwede naman pong ibang opisina sana ang naandun. Pero civil registrar po ang nilagay ng batas. Therefore, nasa kanya yung data eh. Yung po siguro yung purpose ng civil registrar. Ito lang naman ng civil register, di ba, birth certificate lang. Meron din po silang ibang data. Opo, may marriage, may death certificate, sa death, may Hindi pa rin, yung documents na hawak nila does not prove the 6 months residency. dapat talaga po kung i-improve natin, pati po dapat PSA pala isama as a member ng ERB. Naman ang ERB, kada district yan, di ba? Sa bayan po and syudad. Oh, bayan. Opo. Ibang taong ganun.
Sige, last point ko siguro, Madam Chair. Nabanggit nyo yung parang percentage formula eh. So siguro, meron siguro tayong mga trigger din na gano'n na pagtitrigger ng red flag kung... Kasi sa past experience, makikita mo na let us say, sa normal years na hindi election years, ano yung percentage increase ng voters registration kasi continuing registration naman, di ba? So makikita natin and then in election year nagsa-spike parati. So kung malampasan yung average sa mga normal years, non-election years, siguro ano na yun, parang a red flag natin yun na ano, and what would that number be, yung increase na yun? Cannot be more than 10%. Why, or where did you, Chairman, bakit biglang naisip mo agad yung 10%? Bakit? Because Based sa experience ko Experience, before, Madam Chair, Your Honor, kasi kapag more than 10%, masyado ng high, yung, meron pong isang area kasi almost 40% ang in-increase. So parang, yun nga po, yung Cagayan de Oro, parang napaka-imposible yung 40%. Medyo highly unconscionable na po yung 40% eh. Pati po yung sa Makati. Saka may projection po kami, For- 5 to 10% lang eh. Paul, Sen Coco, yung Guadalupe Nuevo, parang 30% yung increase. Hindi, pero yung projection ninyo na 5 to 10%, kaya nga may science doon. Ano yung science doon? Bakit naisip na 5? The normal is 5 to 10%. Violation, Madam Chair, Your Honor, and at the same time based sa historical data Historical of data that nga, ayan na nga. particular area po. Which kayo nakaaral doon. Pero Madam Chair, yung sa Makati naman kasi iba naman siguro yun, talagang special case. 10 barangays ang nawala. Tapos may gusto na maiwan sa Makati, pipilitin nung taga 10 barangays na magpa-Makati pa rin ako. Magsisiksikan nga sila dun sa 3 barangays pero still wrong kasi hindi naman sila talaga doon nakatira. So still not qualified. Pero iba yung nangyari sa Makati. Pero tama rin yun. Yung 10 yun, since they now belong to, the 10 barangays now belong to Taguig, and the residents of the 10 barangays now belonging to Taguig, they cannot transfer to the 3 remaining barangays in their old district. They cannot transfer without establishing actual residence doon sa 3 barangays na yun. So yun po yung nangyayari ngayon sa Makati. Siguro po, Madam Chair din, para in the future, yung pong mga pinanggagalingan ng mga bayan o lugar, siguro po dapat yung mga LGU doon o yung mga kandidato, partido politikal, medyo conscious din sila na nauubusan sila ng botante. Kasi po makikita naman kung alerto lang sila, mabibigyan namin ng data, ang botante nila ganito, dapat lagi mag-i-increase, hindi bababa. Parang napaka-imposible yung bigla na lang yung bayan mo na walang ka ng 25% ng voting population. So nasaan napunta yung botanting yun? Unless pinahiram mo. Chairman, baka nga gusto mo mabawasan kasi hindi mo kayang ibigay yung same service na nakukuha dun sa dating bayan. Kasi special case po, pero yung sa iba naman po, talagang makikita bakit bigla tayong nawalan ng mga botanting previously, laging dito bumoboto. Tapos bigla na lang for this election, naglipatan lahat sila sa iisang barangay, isang distrito. Doon lahat naglipatan po. So yun lang, yung mismo, talaga pong red flag yung plus yung more than the 5 to 10% projection ng komisyon. Last 2 points ako ipopurso. Yung pong yung nahuli ng APs is 1 million double registrants. Let us say merong hindi nahuli si APs, meron pa siguro dyan. Ma-execute ba nila ang 2 times sila boboto in spite of the fact na may indelible ink naman tayo na requirement? Hindi po, kung hindi po nakita, Madam Chair, Your Honor, ng AFIS, so pagka po bumoto sila, tama po, pag bumoto sila dito na sa kabila, hindi na po sila makakapunta sa kabila because Correct. of the So indelible ink. yes, dapat theoretically, di ba? Tama po. Oo. Theoretically, hindi na rin sila. So, although double registrant sila, ang plano nila sana bumoto ng 2 times, let's say kikita sila ron sa pagboto ng 2 times, pero
because of the indelible ink, dapat hindi. And most likely nga hindi. Okay. Yung bagong concept na binanggit ng COMELEC chairman, yung pahiram ng botante, ano po ba yun na talagang formally lumilipat yung botante, nagta-transfer siya from LGU A or District A to LGU B, District B? Lilipat siya talaga formally. Yes, but Okay, so wala naman pong bahay. Kaya correct. lang Oo nga. magpa-file na application for Yes. transfer with the attached barangay Okay. certification. So theoretically, yung bagong modus na nabanggit ni Chairman is doon pa rin siya nakatira sa kanyang LGUA pero boboto siya sa LGUB. Okay. Pero hindi na siya once lang din siya boboto. Okay, so risk na rin yun nung nagpapahiram kasi hindi na rin botante nung sa original LGU or district niya. Yes po. Lalo na kung wala pong ang- kalaban, Madam Chair, Your Honor. ang masama lang nga doon is yun na nga because hindi pala siya actual na residente doon sa lugar na kung saan siya boboto. Yun yung mali doon. Kaya pinapoint out po ng ating chairman yan. So yun yung mga parang mga loopholes na ipa-plug natin. Susubukan natin i-plug because this is in aid of legislation. Yes po, Madam Chair, Your Honor. Okay na po? Siguro, Sila napapasalita. nga, hindi. Maybe we can hear from the DILG kung ano naman yung action on your part. Pagdating dito sa parang in a way abuse of power by barangay captains. And by law, barangay captains lang yung pwedeng mag-issue ng barangay certificate. Tama po ba? Yes po, Madam Chair. Barangay chairperson lang po. Oo. I wonder kung na-check ng COMELEC kung meron doon na hindi barangay captain yung nag-issue ng barangay certificate. Wala ho kaming nakita na hindi barangay captain in the case of Makati lang. Hindi in the other towns. There is an allegation in Isulan, Sultan Kudarat, but we are still verifying the certification of Pero yung sa Makati, ang tinignan nyo lang yung sa opposition or all transferees? all transfer, ma'am. All transferees. Sige. Teka, meron akong idea na isisingit. Nabanggit ni Chairman na yung nagpapahiram ng botante, yung lugar na unopposed. Pero sa calendar ninyo of activities, cut na yung registration. Wala pang filing eh. Cut na. Cut na September 30. Cut na yung ating voters registration. October first week yung ating filing. So, in this particular election cycle, hindi nakapahiram si unopposed ng mga botante. Meron, otherwise, unless in-anticipate lang nila na I'm a sure winner or like unopposed. Ganun ba yun? Ganun yung idea doon? Yes, Madam Chair, may mga ganun po. I can afford. Alam na nila po kung sino yung kumikalaban sila o wala. Wala. Eh. Okay, or kahit may kalaban, kayang-kaya niya yung kalaban niya. That's why pwede niyang ipahiram yung botante niya. Okay, Yes, so Madam. that is what's happening. But it is being done in a formal way. Okay, sige. Thank you. Thank you very much, Thank you. Madam Chair, Your Honor. Sen. Coca. Before we call on DILG, I would like to acknowledge the presence of our Senate Pro Temp, Senator Jinggoy Estrada. No opening statement, Madam Chair. Makikinig muna. Hindi, siguro